Mireya POV. Ibaba mo na ako, kaya ko na sarili ko. Malamig ang boses na wika ni Mireya kay Rovan pagkadating nila sa may hagdan. Wala na si Feliz at wala na siyang balak pang makapagplastikan pa dito kay Rovan. Sino may sabi sa'yo na magbabad ka sa tubig? Seryosong tanong naman nito sa kanya. Imbis na ibaba siya, tuluyan na nitong inihakbang ang mga paa sa bawat baitang ng hagdan at huminto lang ito sa pintuan ng kanyang kwarto. Trip ko lang, buntis si Feliz at sinampal mo siya kanina. Mabuti pang siya na munang unahin mo. Seryosong sagot niya dito sa tanong nito. Binuksan ng pintuan ng silid at diretsong pumasok sa loob. Hindi niya na din hinintay pa ang maging sagot nito. Wala siyang balak na makipag-usap dito. Lalo na at sariwa pa sa isipan niya ang ginawa nitong pananampal sa kanya kaninang umaga. Hindi naman siya nito sinundan kaya naman kahit papano nakahinga siya ng maluwag. Diretso na siyang pumasok ng banyo para maligo. Masyadong malamig sa balat ang tubig ng pool kaya naman mabilisang ligo lang ang ginawa niya. Pagkatapos maligo, saktong dumating si Manang at sinabi nito na kakain na daw ng dinner. Dahil gutom na rin siya, wala na siyang panahon pa na tumanggi. Nang masiguro niya na maayos ng kanyang itsura, dali-dali na siyang bumaba ng dining area. Kung saan nabutan niya sila Feliz at Rovan na kumakain na. Bumaba din. Akala ko magpapa-importante pa eh. Narinig pa nga niyang bulong ni Feliz, sabay ira pero hindi niya na pinansin yun. Umupo siya sa bandang dulo dahil hindi niya feel na makasabay sa pagkain si Feliz. Bakit dyan ka? Dito ka sa tabi ko. Seryosong wika naman ni Rovan sa kanya. Hindi niya ito pinansin pa bagkus tinawag niya si Manang. Manang, pasta lang po ang kakainin ko. Walang gana niyang wika kay Manang. Kaagad naman itong tumalima at naglakad patungo sa kusina. Mireya, I said dito ka sa tabi ko. Muling wika ni Rovan. Hindi niya napigilan ang sarili niya at kaagad niya itong inirapan. No, hindi ko feel na makaharap si Feliz. Diretsahan niyang sagot dito sabay titig kay Feliz at kitang-kita niya ito kung paano siya nito titigan ng masama. Lihim namang nagdiwang ang kalooban niya. Rovan, look at her. Hindi ba't ang sama ng ugali niya? Ay, nakakainis siya. Bigla tuloy ako nawala ng gana. Nag-aalburuto namang sumbong ni Feliz kay Rovan. Hindi niya na sana to papansinin nang mapansin niya na biglang tumayo si Rovan at naglakad palapis sa kinaupuan niya. Hindi ka ba talaga makikinig sa akin, Mireya? Ano ba talagang pwedeng gawin ko para sumunod ka lang sa akin? Ni Rovan. May nahimigan na siyang galit sa boses nito kaya hindi niya mapigilan ng mapaingos. Heto na naman sila, balik na naman yata sa pagtatalo. Hindi pa ba nagsasawa ang Rovan na to na pakialaman ang buhay niya? Tumayo ka na dyan, doon ka na maupo sa tabi ko. Muli nitong bigkas. Sa pagkakataon na ito, nakatayo na to sa may tagiliran niya. Kaagad naman siyang nag-angat ng tingin at direktang tinitigan si Rovan. Ayaw ko nga eh, hindi ka ba nakakaintindi? Gutom ako at baka biglang mawala ang gutom ko. Kapag kaharap ko ang maasim na mukha ni Feliz. Naiinis niyang sagot. How dare you to say that? Anong tingin mo sa mukha ko? Pangit at nakakawala ng appetite? Galit na sigaw ni Feliz. Sa pagkakataon na ito, mukhang tinamaan na yata ang bruha dahil sumigaw na. Kaagad namang hinampas ni Rovan ang mesa, gamit ang kamay nito. Feliz, stop it. Bakit ka ba sumisigaw? Alam mong nasa harap tayo ng pagkain. Galit na saway ni Rovan dito. Hindi niya naman mapigilan ang mapaismid at hindi na siya nakatiis pa. At mabilis na siyang tumayo. Nawalan na ako ng gana. Kayo na lang ang kumain. Good night. Yamot niyang bigkas at akmang aalis na sana siya nang bigla siyang hawakan ni Rovan sa braso. At saan ka naman pupunta? Hindi ka pa kumakain at aalis ka na kagad? Seryosong tanong nito habang mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang braso. Muli siyang napaismid habang nakikipagtitigan din dito. Sa palagay mo ba, may gana pa akong kumain gayong pati yata ang mga pagkain na sa mesa? Nalagyan na ng laway ng Feliz na yan. Paasik niya ding sagot dito. Napansin niyang lalong nagsalubong ang kilay ni Rovan, palatandaan na unti-unti na namang nauubos ang pasensya nito. Maupo ka muna, let me handle this. Kaninang tanghali ka pa hindi kumakain. Pautos na wika nito sa kanya, lalong-lalong nagpupuyos ang kalooban niya sa inis. Paano kung ayaw ko? Nakataas ang kilay na tanong niya dito.
Alam mo naman na hindi kami magkasundo ni Feliz. Tapos magsasabay kami sa pagkain? No. Han, please. Kailangan mo kumain. Kung narurumihan ka sa mga pagkain na sa mesa, pwede nating papalitan ng mga yan. Seryosong wika nito. Sa pagkakataon na ito, medyo mahinahon na si Rovan. Hindi niya ito sinagot bagkus hinawakan niyang kamay nito na nakahawak din sa braso niya para tanggalin yon. Okay, fine, Feliz. Tapos ka nang kumain, hindi ba? Pwede ka nang umalis at bumalik ng kwarto mo. Utos ni Rovan kay Feliz na labis niyang ikinagulat. Feliz POV. Rovan, no! Hindi pa ako tapos kumain eh. Bakit akong aalis gayong si Mireyang nag-iinarte? Bakas din ang inis sa boses ni Feliz. Habang sinasabi ang katagang yon sabay titig ng masama kay Mireya. Walang hiya, salot talagang babaeng to. Sa lahat ng pagkakataon, ang Mireya na itong palagi nalang pinapaboran ni Rovan. Kailan ba siya makakakuha ng pagkakataon na madispatcha ang Mireya na to sa buhay ni Rovan? Para sana wala ng asungot at tuluyan niya ng masolo ang lalaking alam niyang nakatakdang maging kanya. Hindi kayo in good terms ni Mireya at kanina pa siya hindi kumakain. So please, ikaw tong mas nakakaintindi kaya ikaw na lang mag-give way. Hindi kayang kumain ni Mireya na kaharap ka and since nakakain ka naman na, pwede ka nang bumalik ng kwarto mo. Sagot naman kaagad ni Rovan kay Feliz. Hindi naman mapigilan ni Feliz ang maikuyom ang kanyang kamao. Pigil niya din ang sarili niya na sugurin si Mireya para sa bunutan. Kung wala lang si Rovan sa harapan nila, baka kanina pa niya ito binuhusan ng mainit na sabaw. Ang mukha ni Mireyang ito eh. Hindi niya talaga maintindihan itong si Rovan kung bakit patuloy pa rin itong naghahabol sa Mireya na to. Malinaw naman ang lahat na hindi na maayos ang relasyon ng dalawa. Sa bagay, siguro dahil maganda si Mireya, aminado din naman si Feliz na mas maganda si Mireya kumpara sa kanya eh. Malaanghel kasing mukha ng babaeng ito kaya siguro patay na patay din si Rovan. Dito kahit na hindi na ito pinapansin ng dalaga. Feliz, I am waiting. Huwag mo nang hintayin pa na tumawag ako ng mga kasambahay para kalad ka rin ka palabas ng dining area. Muling wika ni Rovan. Lalo naman niyang naikuyo ang kanyang kamao sa galit. Pagkatapos noon pilit siyang umiyak para naman magmukha siyang aping-api din sa harapan nito at maawa ito sa kanya. Rovan, si Mireya na lang ba palagi mong papaboran? Paano naman ako? Magkakaanak na tayo, tapos siya pa rin gayong wala namang pakialam ang babaeng yan sa'yo eh. Naluluhan niya ng sambit. Hindi naman mapigilan ni Mireya na mapaismid. Nanginis sa mga titing na ipinukol niya kay Feliz bago siya nagsalita. Ayaw yatang umalis eh, umiyak na. Ayaw ko naman na may isang buntis na magrabyado kaya ako na lang aalis. Adios. Sabat naman ni Mireya at hindi na ito nahawakan pang muli ni Rovan na mabilis na itong laglakad palabas ng dining area. Talagang inunahan na nito si Feliz na noon ay lalong nagngingit-ngit sa galit, lalo nang makita niyang kaagad na sinundan ni Rovan si Mireya. Shit yung Mireya, kahit kailan talaga, hadlang ka sa aming dalawa ni Rovan. Galit na bigkas ni Feliz at mabilis niya nang sinundan sila Rovan at Mireya. Naabutan niyang mga to na nagtatalo sa may hagdan at gano'n na lang panlalaki ng mga mata ni Feliz sa sobrang galit nang mapansin niyang hinalikan ni Rovan si Mireya. Shit! Bullshit! Mahina niyang bulong sa kanyang sarili. Bigla siyang inatake ng matinding selos at halos pumutok ng ugat niya sa sobrang galit. Walang hiya ka talaga, Mireya. Walang hiya ka. Makikita mo talaga. May araw ka din sa akin. Mahina niyang bulong sa kanyang sarili. Samantalang napansin naman ni Mireya ang nakatayong si Feliz malapit lang sa kanilang dalawa ni Rovan. Kaya imbis na itulak niya si Rovan palayo sa kanya, nagpa siya siyang tugunin ng halik nito. Gusto niyang pagselosin si Feliz. Tignan niya lang kung sinong mas magwawagi sa kanilang dalawa sa pagkakataon na ito. Shit. Narinig niya pang sambit ni Rovan nang maramdaman marahil nito ang biglang pagtugon niya sa halik nito. Mas lalo tuloy itong naging mapusok at hindi malang alintana ang isang pares na mga mata na galit na nanunood sa kanilang dalawa ni Mireya. You don't want to eat? Then let me eat you, Han. Narinig ni Mireya na sambit ni Rovan. At gano'n na lang ang pagkagulat niya nang basta na lang siyang buhati ni Rovan.
Hindi pa rin naghihiwalay ang mga labi nila sa isa't isa habang nag-uumpisa na nitong inihakbang ang mga paa paakyat ng second floor ng bahay. Ramdam ni Mireya ang init na nagmumula sa katawan ni Rovan kaya maidiya na siya kung saan patutungon lahat. Rovan, teka lang. Wait, kakain na pala ako. Gutom na ako kaya balik na tayo sa dining area. Mahina niyang wika dito. Hindi niya inaasahan na mas lalo magiging mapusok si Rovan ngayon. Gusto niya lang namang inisin si Feliz at wala siyang balak na makipag-sex kay Rovan. Not so fast, Han. Ikaw ang nag-umpisa nito, kaya itutuloy na natin to. It takes only 1 hour and after this. Promise, sa labas tayo kakain. Seryosong sagot ni Rovan sa kanya. Hindi na talaga siya nito ibinaba hanggang sa makarating sila ng kwarto. Pagkalapad ng likod niya sa kama, sunod na dumaga ng katawan nito sa kanya. Kaya kahit na gusto niyang pumalag, hindi niya nagawa lalo na't mas malakas ito kumpara sa kanya. Hanggang sa tuluyan na din siyang nakalimot. Namalayan niya na lang na tinutugon niya na ang halik ni Rovan. At hindi niya alam kung talagang tanga ba siya o sadyang marupok lang dahil nagawang maisagawa ni Rovan ang nais nito sa kanya. Namalaya niya na lang na pareho na silang walang saplot sa katawan at magkahugpong ang kanilang katawan. Hanggang sa sabay nilang narating ang rurok, saka na lang nagising si Mireya sa katotohanan na muli niya na namang naisukong katawan niya kay Rovan. Parang gusto niya tuloy sa bunutan ng sarili niya. Napakarupok niya talaga. Sa kabila ng mga ginawa ni Rovan sa kanya, nagawa niya pa ring bumukaka sa harapan nito. Samantalang si Rovan naman hindi mapigilan ng mapangiti. Isang tagumpay para sa kanya na muling maangkin ang babaeng iniibig niya. Ang babaeng pinapangarap niya na makasama hanggang wakas. Gutom ka ba? Magbihis ka. Lalabas tayo para kumain. Seryosong wika ni Rovan kay Mireya. Hindi naman makatingin si Mireya ng diretso dito. Nahihiya siya na naiinis siya sa kanyang sarili. Wala akong balak na lumabas. Kung ano na lang ang mga pagkain nandyan, yun na lang ang kakainin ko. Mahinang sagot naman ni Mireya sa binata. Hindi naman mapigilan ni Rovan ang mapangiti. Sa halos 1 taon na magkasama silang dalawa ni Mireya, sa isang bubong alam niyang hindi maarte ang dalaga pagdating sa pagkain. At ang nangyari sa kanila ngayon ay umaasa siya na magiging hudyat para muling maging maayos ang pagsasama nilang dalawa. Gusto na din ni Rovan na magkasundo na sila ni Mireya. Nakalimutan na kung ano man ang nangyari at muling mag-move on. Okay, how about this? Bukas aalis tayo at naglalayag tayo sa karagatan para naman makalanghap ka ng sariwang hangin. Tanong ni Rovan kay Mireya. Saglit na natigilan si Mireya, hindi niya maiwasang makaramdam ng inis sa kalooban niya nang maalala niya sinabi ni Feliz sa kanya. Nayayain daw nito si Rovan na sumakay ng yate at ito na nga, mukhang pinagbigyan nitong si Rovan si Feliz dahil gusto pa niya nitong isama. No, wala akong balak na sumama, kayo na lang. Walang gana niya sagot dito. Wala siyang balak na sumama lalo na't alam niyang makakasama ulit si Feliz. Kapag palagi siyang kasi nakikita ang babaeng yun, mas lalo nadadagdagan ng inis niya dito eh. Kaya sana wag na lang. Han, I insist. Kailangan mo ding maarawan at makalanghap na sariwang hangin. Don't worry, everything will be okay. Ako nang bahala sa'yo. Seryosong sagot naman ni Rovan sa dalaga. Sila manang nang bahalang maghanda sa mga gamit na kailangan mong dalahin. Hindi ako papayag na hindi ka sasama sa bakasyon na ito. Gusto ko na nasa tabi kita palagi dahil alam mo naman kung gaano kita kamahal, hindi ba? Seryoso nitong bigkas. Wala nang nagawa pa si Mireya kundi ang tumango na lang. Ano pa nga bang magagawa niya kung hindi ang pumayag na lang? Noong nasa isla tayo, hindi ka nakapasyal dahil sa pilitan kang sinama ni Jonas pabalik ng Manila. Now this is our chance na makabalik doon. Yate nga lang ang sasakyan natin para naman mas mag-enjoy natin ang dagat. Nakangiting muling wika ni Rovan sa dalaga. Samantalang nagulat naman si Mireya kung sa isla sila pupunta. Ibig sabihin, makukuha niya ng mga personal niyang gamit na naiwan sa silid ng villa. Well, not bad. Mas mabuti pa nga sigurong sasama na lang siya. Kaysa naman magmukmuk siya dito sa bahay na walang ginagawa. Okay, sasama ako. Seryosong sagot niya dito. Kaagad namang gumuhit ang masayang ngiti sa labi ni Rovan.
Ngiti na ngayon lang ulit na silayan ni Mireya sa ilang buwan nilang hindi nagkakaintindihan. Well, that's my Mireya. Kaya mahal na mahal kita dahil alam kong hindi mo din ako matitiis eh. Malambing na bigkas ni Rovan at kaagad niya na ding binigyan ng mabilis na halik sa labi ang dalaga. Inutusan na lang din ni Rovan ang isa sa mga kasambahay na dalahan ng pagkain si Mireya sa kwarto. Ayaw na kasing bumaba ang nandalaga eh. Tinatamad na daw kaya si Rovan na din ang nag-adjust. Mukhang nasa mood si Mireya at ayaw niya sirain yon, lalo na at umaasa siya na sana magkakabati na sila sa lalong madaling panahon. Kinaumagahan, maaga pa lang gising na si Mireya para maghanda sa pag-alis nila. Kahit papano, excited din naman siya sa bakasyon nilang ito. Kahit na alam niyang kasama na naman ang asungot na si Feliz. Hindi nakakaapekto sa kanya yon sa maganda niyang mood. Siya na din na nagligpit ng mga dadalhin niya. Sinigurado niya na kompleto siya sa lahat. Eto rin kasi ang kauna-unahang pagkakataon na makakalabas siya dito ng bahay eh. At saka pagkakataon niya na din yun para makapaglakad-lakad at makalanghap ng sariwang hangin. Are you ready? Nakangiting tanong ni Rovan sa kanya. Simula kagabi hanggang sa pagising nila kaninang umaga, nasa magandang mood ang binata. Siguro masaya ito dahil nakascore kagabi eh. Yes, I am ready. Sagot din naman niya sa binata. Pinilit niyang wag ngumiti kahit na gusto niya. Maayos ang pakikitungo sa kanya ni Rovan kaya walang dahilan para galitin niya ito. Good, let's go. Nakangiting sagot ni Rovan sa kanya at hindi na siya pumalag pa nang bigla na lang siya nitong hawakan sa kamay at sabay na silang lumabas ng kwarto. Diretso na sila ng labas ng bahay kung saan naghihintay na sa kanila ang sasakyan na maghahatid sa kanila sa yacht club. Pagdating ng kotse ni Rovan, siya mismong nagbukas ng pintuan sa kotse para kay Mireya, na labis namang ikinatuwa ng dalaga. Ngunit bago pa man sumakay ng kotse si Mireya, nakita niya na si Feliz. Nakaupo na ito sa loob habang may galit sa mga matang nakatitig sa kanya. Samantalang si Feliz naman kanina pa naiinis. Paano ba naman kasi halos 30 minuto na siyang naghihintay sa mismong loob ng kotse. Alam niya sa sarili niyang nagiging pabebe na naman si Mireya at naiinis siyang isipin na baka nagkabati na ang dalawa, lalo na't alam niyang sa kwarto ni Mireya sa Rovan natulog kagabi. Finally, nainis pang sambit ni Feliz. Nadinig naman ni Mireya. Hindi tuloy maiwasang matawa ni Mireya, lalo na't may isang ideyang biglang pumasok sa isipan niya. Gusto niyang inisin ng babaeng to. Rovan, gusto ko dyan sa pwesto ni Feliz. Ayaw ko sa likod, lalo na't mahiluhin ako eh. Malambing na wika ni Mireya na siyang labis namang ikinapanlaki ng mga mata ni Feliz. Lalo siyang nakaramdam ng galit kay Mireya. Para kay Feliz, sumusobra na talaga si Mireya. Alam niyang nananadya na ito, lalo na't palagi itong pinapabura ni Rovan. Feliz, sa likod ka. Wika naman ni Rovan kay Feliz. Hindi naman mapigilan ni Feliz ang maikoy ang kanyang kamao. Gusto niyang sumigaw sa galit kay Mireya. Para sa kanya masyado nang mapapel si Mireya at hindi siya papayag na hindi siya makakaganti dito. Rovan, kanina pa ako dito eh. Bakit ako na naman na mag-a-adjust? Naiinis na sagot ni Feliz sa binata. Hindi naman umik si Rovan bagkus nagbabantang tingin na ipinukul ito kay Feliz. Kaya wala nang nagawa pa si Feliz, kung hindi ang lumipat sa likurang bahagi ng kotse. Wala naman siyang choice eh, alam niyang wala siyang magagawa. At kapag nagmatigas pa siya, baka pababain na siya ni Rovan ng kotse at hindi pa siya makakasama sa bakasyon na ito. Kailangan niyang makaganti dito kay Mireya at sayatin niya lang yun maisa sa katuparan. Maayos naman na naging biyahe nila hanggang sa tuluyan na silang nakasampa sa yate. Ilang saglit lang, kaagad na rin silang naglayag. Kahit papano, naging masaya din naman si Mireya sa naging biyahe nila sa karagatan. Tama lang din ang desisyon niya na sumama. At least may iba siyang nakikitang mga tanawin. Kahit papano, nakaka-relax din kasing isipin kapag ganito eh. You like it? Nakangiting tanong ni Rovan kay Mireya. Kanina niya pinagmamasdan si Mireya sa hindi kalayuan at kahit papano nakaramdam ng tuwang binata ng sa wakas. Nasilaya niya din ulit ang mumunting ngiti sa labi ni Mireya. Yes, ang ganda. First time kong makasakay ng yate at ang sarap pala sa feeling. Sagot naman din ni Mireya sa binata. Good, I'm happy that you're happy Mireya. Don't worry, palagi natin tong gagawin. Nakangiting sagot naman ng binata dito.
Tanging pagtango na lang din ang naisagot ni Mireya dito. Muli niyang tinuon ang buo niyang atensyon sa kadagatan hanggang sa maramdaman niya ang pagyapos ni Rovan mula sa likuran niya. Han, I miss you so much. Sana magiging kagaya na sa dati ang pagsasama natin. Mahal kita, mahal na mahal kita. Narinig ni Mireya na buo nito sa may punong tenga niya. Hindi naman mapigilan ni Mireya ang mapakurap ng makailang ulit. Pinipigilan niya na naman kasing maluha eh. Mahal niya din naman itong si Rovan. Pero hindi niya din naman nakalain na magtatagal ang samaan ng loob nila eh. Hanggang sa bigla na lang pumapel itong si Feliz. You love me. Paano si Feliz? Ano ba talaga siya sa buhay mo, Rovan? Seryosong tanong niya dito. Saglit na natigilan si Rovan. Tumitik sa kawalan bago sumagot. She's nothing. Gusto ko lang siyang gamitin para magselos ka. Para masukat ko na mahal mo ba ako. Seryosong sagot nito sa kanya. Hindi niya naman mapigilan ng matawa. Para sa kanya, walang katotohanan ang sinabi ni Rovan ngayon. Nagsisinungaling lang ito, lalo na't alam niya na patay si Feliz sa lalaking to eh. Hindi ako maniniwala sa sinabi mo. Seryosong sagot niya dito. Hindi ka naniniwala? Well, why did you ask me kung hindi ka pala kapanipaniwala? Para sa'yo naging sagot ko. Mireya, I love you very much. At handa ako maghintay kung kailan mo ko ulit mamahalin. Seryosong sagot nito sa kanya. Pagkatapos sabihin ni Rovan ang katagang yun, muli niyang inangkin ang labi ni Mireya. Matamis na halik ang muli nilang pinagsaluhan at wala silang kamalay-malay na may isang pares na mga mata pala na nanlisik na nakatitig sa kanila.